Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang napakahalagang koneksyon sa pagitan po ng kaso ng SEC laban kay XRP, ang mga hakbang ni Ripple at ang pinakabagong galaw ni SWIFT na nagdudulot ng dalawang posibilidad para sa hinarap ng global payments. Ayon po sa isang kilalang crypto analyst na si Crypto Insight UK, may malinaw na ugnayan sa nangyayari kay Ripple at sa plano ng SWIFT na magtayo ng sariling blockchain ledger kasama ang higit 30 bangko gamit ang consensus. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa itaas ng ating screen. Ano ang sinabi ni Crypto Insight UK tungkol sa relasyon ng Ripple at SWIFT? Sabi po rito, Crypto Insight UK, a well-known crypto analyst, recently shared his perspective on the connection between SWIFT, Ripple, and the ongoing evolution of blockchain-based settlement. Ayon po kay Crypto Insight UK, malinaw na may relasyon ang galaw ng Ripple at ang direksyon ng SWIFT. Hindi raw aksidente na matapos ang SEC lawsuit laban kay XRP, nagsimula ang mas malawak na usapan tungkol sa blockchain-based settlement. Kung tama ang kanyang pananaw, ibig sabihin ay unti-unti nang lumilinaw ang posisyon ng XRP bilang kakompetensya or partner ng SWIFT sa global payments. Ang posibleng impact po nito sa market ay mas mataas na anticipation mula sa mga traders, kaya maaaring magdulot ito ng volatility sa presyo ni XRP. Bakit mahalaga ang timing ng pahayag ni Ginoong Brad Garlinghouse? Sabi po rito, the analyst suggested that the timing of recent developments deserves attention. He noted that Brad Garlinghouse, Ripple's chief executive, for the first time stated that Ripple is aiming to capture 14% of SWIFT volume. Unang beses na sinabi ni Ginoong Brad Garlinghouse na target ng Ripple ang 14% ng volume ni SWIFT. Agad pagkatapos nito ay nagsimula ring magsalita ang SWIFT tungkol sa papel ng blockchain sa kanilang future settlement model. Para kay Crypto Insight UK, hindi ito basta nagkataon lamang. Kung tama ang kanyang analysis, ibig sabihin ay may plano si Ripple na tapatan mismo si SWIFT at kunin ang malaking bahagi ng kanilang operasyon. Ang epekto po nito sa presyo ay maaaring magbigay ng lakas kay XRP kung maniniwala ang market na kayang maabot ang ganitong porsyento. Ano po ang posibleng unang senaryo ayon sa analyst? Sabi rito, according to Crypto Insight UK, one possibility is that SWIFT had recognized the need for distributed ledger technology to enhance its system. He speculated that Ripple and SWIFT may have previously engaged in discussions and that Ripple could have declined any form of partnership or acquisition. Sabi po ni Crypto Insight UK, ang unang posibilidad ay kinilala na ng SWIFT ang pangangailangan para sa distributed ledger technology upang mas mapalakas ang kanilang sistema. Maaring nagkaroon na sila ng pag-uusap kasama ang Ripple, ngunit posibleng tinanggihan ng Ripple ang partnership o acquisition. Kung ito ang totoo, ipinapakita nito na mas pinili ni Ripple ang maging independent kaysa magpasakop kay SWIFT. Kung sakaling mangyari po ito, ang epekto sa market ay mas magiging competitive ang environment at tataas ang value ng XRP dahil ito ay makikita bilang direct challenger sa isang higanting tulad ni SWIFT. Ano naman po ang ikalawang posibilidad tungkol sa estratehiya ni Ripple? Sabi rito, if this scenario were accurate, Ripple's decision might reflect a deliberate strategy to remain independent and directly compete with SWIFT. Meanwhile, SWIFT
latest deal could be an attempt to soften the blow when XRP enters the market. Ang ikalawang posibilidad na ito ay sadyang pinili ni Ripple na huwag makipagsosyo para makipagkompetensya ng direkta kay SWIFT. Sa kabilang banda, ang bagong deal ng SWIFT kasama ang consensus at mga bangko ay maaring isang paraan upang maibsan ang epekto kung sakaling pumasok si XRP sa global market bilang isang malaking contender. Sa ganitong sitwasyon, parehong maghahanda si Ripple at SWIFT para sa mas malawak na kompetisyon. Ang market impact nito ay maaring magdulot ng long-term growth kay XRP, lalo na kung makita ng investors na kaya nitong makuha ang tiwala ng mga bangko at financial institutions. Paano naman po nakaapekto ang SEC lawsuit sa direksyon ng Ripple? Ang sabi po dito ay he also argued that the SEC lawsuit against Ripple could have reinforced that approach. Rather than seek integration with legacy networks, Ripple may have positioned itself to stand as a challenger. Ayan, ayon po sa analyst, ang SEC lawsuit ay maaring nagpatibay pa sa estratehiya ni Ripple. Sa halip na maghanap ng integration sa lumang sistema, pinili ni Ripple na maging isang challenger. Ang ibig sabihin po nito ay mas lalong tumibay ang kanyang loob na lumaban ng direkta. Kapag napatunayan po ni Ripple na kaya niyang manatili kahit matapos po ang mahigpit na kaso, lalakas lalo ang tiwala ng market at tataas ang posibilidad ng mas mataas na presyo ni XRP sa mga susunod na buwan. Ano naman po ang observation tungkol sa pagbabago ng tingin kay SWIFT? Sabi rito, the analyst also commented on the shifting perception of SWIFT. He observed that Russia is unlikely to ever return to the system even if relations with the US improve. From his perspective, this refusal highlights how geopolitical disputes have reduced confidence in SWIFT's neutrality. Napansin din po ni Crypto Insight UK na nababawasan ang kumpiyansa ng mundo kay SWIFT. Sinabi niya na kahit mag-improve pa ang relasyon ng Russia at US, malabo nang bumalik ang Russia sa SWIFT. Dahil dito, maraming bansa ang nagiging mas maingat at nagdududa sa neutrality ng SWIFT. Ang epekto nito ay bumababa po ang kanyang reputasyon at lumalaki ang chance para kay XRP na makapasok bilang alternatibo. Kung tuloy-tuloy itong makita ng mga investors, tataas po ang demand kay XRP bilang mas neutral na bridge asset. Ngayon ay may alternatibo ba si SWIFT? Sabi po rito, China's cross-border interbank payment system exists as an alternative. But as Crypto Insight UK pointed out, it lacks the global liquidity to operate as a truly dominant network. Ibig pong sabihin yan ay meron ngang alternative na galing sa China. Ito po ang cross-border interbank payment system. Ngunit ayon po kay Crypto Insight UK, kulang ito sa global liquidity para maging tunay na dominant network. Dahil dito, nananatiling bakante ang malaking pwesto sa global payments system. Kung sakaling makuha po ni Ripple ang pagkakataong ito, maaaring maging mas malakas ang adoption kay XRP. Ito ang magpapalakas sa kanyang presyo sa mas malawak na scale. Ano naman po ang pwedeng mangyari sa hinaharap ni Ripple at XRP? Sabi po rito, this environment creates a gap that Ripple could fill by providing settlement services through XRP across corridors where trust in SWIFT has eroded. In doing so, XRP could establish itself as a neutral bridge asset, gradually building liquidity and extending its global role. Ang ibig pong sabihin niyan ay ang ganitong kalagayan ay nagbubukas ng malaking oportunidad para kay Ripple. Maaari po niyang gamitin sa XRP para magbigay ng settlement services sa mga corridor
na nawawalan na ng tiwala kay SWIFT. Kung mangyari po ito, si XRP ay magiging neutral bridge asset na kayang magbigay ng liquidity sa maraming bansa. Habang tumatagal, ito po ay magpapalawak ng kanyang papel sa global market. Ang impact po nito ay napakalaki dahil hindi lang presyo ang tataas kundi pati ang kanyang reputasyon bilang isang tunay na global digital asset. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malinaw na may dalawang posibilidad sa direksyon ni Ripple. Una, manatiling independent at lumaban ng direkta kay SWIFT. Pangalawa, gamitin po ang opportunity na ito para patunayan na si XRP ay mas mahusay kaysa sa lumang sistema. Ang SEC lawsuit ay tila nagpatibay pa ng kumpiyansa ni Ripple na lumaban at ang timing ng kanyang mga pahayag ay nagpapakita na may malinaw na estratehiya sila. Kung magpapatuloy po ito, mas lalo tayong makakakita ng adoption kay XRP at malakas na galaw sa kanyang market price. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.